Luffy, tuloy ang laban sa mga Gorosei. So after 3 weeks nga finally na lumabas na ang spoilers para sa paparating na chapter 1112. At ang unang impormasyon sa spoilers sinasabing natalo na daw ni Gorosei Nasujuro ang lahat ng mga pasifistas sa Egghead Island. Kung maaalala nyo, few chapters ago sa saglit nga lang na minuto nakalahati na nga kaagad ni Gorosei Nasujuro ang mga pasifistas. Siya nga ang unang gumalaw sa mga Gorosei at nag-initiate ng atake. Meaning kinukonsider natin na siya ang pinakamabilis sa mga Gorosei. Bale ano bang impact ng pag-ubos ni Gorosei Nasujuro sa mga pasifistas sa Egghead Island? So mabibigyan nga yung mga marines nila ng stability at kakayanan na umatake na rin. Dahil sa mga past chapters nga ang nagiging hindrance ng mga marines kaya sila hindi nakakasali sa laban sa loob ng Egghead Island dahil sa pinapaulanan sila ng atake na itong mga pasifistas. At dahil nga sa currently wala nang aatake pa sa kanilang mga pasifistas, libre na nga silang makakagalaw ngayon ng paikot-ikot sa Egghead Island. Sa part naman ng grupo nila Luffy yung impact nga ng pagkawala ng mga pasifistas ang maapektuhan nga neto si Jewelry Bonnie. Since kaka-reveal pa nga lang na siya pala ang may pinakamataas sa hierarchy sa pagcommand sa mga pasifistas. Meaning mawawala na itong kakayanan niya na utusan itong mga pasifistas na to. Since technically nga wala na siyang mauutusan pa. At speaking of Bonnie ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers sinasabing natuloy na nga daw itong laban niya or ng grupo niya sa mga Vice Admirals ng Marines. Kung matatandaan nyo sa last chapter hinarang nga itong grupo nila Bonnie at Frankie ng 3 Vice Admirals. Meaning makikita na nating matuloy itong laban nila Bonnie. Pero kung inaakala nga natin na kayang-kaya na nila Bonnie itong mga Vice Admirals na to nagkakamali nga tayo. Dahil sa hindi nga daw kalayuan bigla nga daw nag-appear itong si Gorosei Nasujuro. So kung napanood nyo nga yung prediction video natin para sa paparating na chapter 1112 nabanggit ko nga yung possibility na paghaharap nila Sanji at Gorosei Nasujuro. Since papunta na itong si Nasujuro sa lugar kung nasaan rin itong sila Bonnie. At along the way nga nandito lang si Sanji at Vegapunk. At since si Bonnie nga yung pinag-uusapan natin dito, yung Bonnie na gustong-gustong protektahan ni Sanji hindi nga malabong bago pa madapuan ng atake ni Gorosei Nasujuro itong si Bonnie lilipad na sa mukha niya itong paa ni Sanji. Yes guys, tumataas nga ang tsansa na magkakaroon ng brief fight itong sila Sanji at Gorosei Nasujuro, which is fair naman kung iisipin. Kumbaga magiging labanan ng pinakamabibilis. Itong pinakamabilis sa mga Gorosei laban sa pinakamabilis naman ng Straw Hat Pirates. Pero kung strength nga ang pag-uusapan hindi pa natin masasabi kung sino ang lalamang sa kanila. Since glimpse pa nga lang ng kakayanan ni Gorosei Nasujuro ang nakikita natin. Pero rather than that magiging fire versus ice nga ang mangyayari. Itong si Sanji nga gamit yung nag-aapoy niyang paa laban kay Gorosei Nasujuro na nakita nating gumamit ng ice powers. Pero para sa inyo ba? Sa tingin nyo papalag ba itong si Sanji kung sakali man at maglaban sila ni Gorosei Nasujuro? O sa tingin nyo walang laban sa kanya si Sanji at saglit lang niya tong tatalunin? Kung may idea nga kayo sa possible na magiging laban nila i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan na natin yan. Anyway, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers sinasabing nabalik daw yung scene sa grupo nila Luffy. Ipinakita nga na tuloy-tuloy pa rin daw yung nagiging laban niya sa 3 Gorosei na kaharap niya. Si Gorosei Jupiter nga daw inatake ni Luffy, same as Gorosei Mercury. Pero sa pag-atake nga daw niya nasaktan din siya. So malamang nagtataka kayo kung bakit still nilalabanan pa rin nila Luffy itong mga Gorosei na to. Dahil oo nga naman, sa last chapter nga nag-express na itong si Luffy na ayaw niya ng labanan itong mga
mga Gorosei, since mga immortal nga daw ang mga ito at sayang lang daw sa oras na labanan sila. In fact, inaya na nga niya itong sila Brogy at Dory na umalis na sa Egghead Island at takasan na itong mga Gorosei. Pero kung matatandaan nyo rin sa last chapter, nabanggit nga ng mga kasamahang giants nila Brogy at Dory na yung forest daw sa likuran nila magsasara na. Obviously dahil nga ito sa sunog na cause ng pag-atake ni Saturn. Meaning at this moment no choice pa itong sila Luffy kung hindi ang labanan itong tatlong Gorosei na to. Wala nga silang magagawa kundi ang labanan itong tatlo na to hanggang sa magkaroon na sila ng tsansa na makatakas. At sa tingin ko pwedeng dito na nga papasok itong Ancient Robot. Although hindi nga siya nabanggit sa spoilers, I assume na papunta na siya sa lokasyon ni Luffy since konektado nga itong Ancient Robot kay Joy Boy. At itong si Luffy nga yung kinikilalang Joy Boy ngayon. Kung magkataon nga grabing boost ito sa part nila Luffy. Dahil nakita naman natin sa last chapter nung tumayo na itong Ancient Robot sobrang laki nga nito. Baka nga mas malaki pa to sa mga giants. Meaning malaking tulong ito sa grupo nila Luffy. Since technically nga pwede niyang pigilan itong mga Gorosei. Bale ang huling impormasyon nga sa spoilers patungkol na kay Gorosei Mars. Kung babalikan nga natin yung last chapter nakita nga natin nakapasok na sa labo phase itong si Gorosei Mars. At pagtapos nga niyang kausapin si Rablucci dumiretso na nga siya kaagad kay York. So ngayon nga sinasabing dinala daw ni York itong si Gorosei Mars sa control room, which is ito naman yung pakay niya base sa last chapter. Sa mga nakalimutan na itong control room nga yung pinaka may access sa buong Egghead Island. Nakikita nga dito ang lahat ng nangyayari sa buong isla. Bali sinira nga daw ni Gorosei Mars itong lugar na to. Pero still gumagana pa nga rin daw yung broadcast ni Vegapunk. Meaning hindi nagmumula sa control room itong signal ng broadcast ni Vegapunk. Hanggang sa bigla na nga lang daw may tumunog. At sinundan nga daw ni Gorosei Mars itong tunog na to hanggang sa nadala nga daw siya neto sa mismong Punk Records. At nung aamba na nga daw itong si Gorosei Mars sa Punk Records, bigla na lang daw siyang may nakita sa itaas. Bali hindi nga ni-reveal kung ano yung nakita ni Gorosei Mars. At dito na nga daw natapos itong chapter. So kung ano man nga itong nakita ni Gorosei Mars sa itaas ng Punk Records, panigurado na konektado dito yung i-reveal kung paano nagbo-broadcast si Vegapunk sa buong mundo. Overall mukhang solid na chapter na naman nga itong paparating, which is given since nagkaroon nga ng 3 weeks break. Sana nga lang makakita tayo ng solid na laban mula kay Luffy at sa mga Gorosei. At sana rin na ma-reveal na kung ano ba talaga ang weakness nila. Gaya ng kung paano ba talaga sila mapapatay. Since hanggang ngayon nga palaisipan pa rin yung pagiging immortal nila. Anyway, ayan na nga yung spoiler video natin para sa paparating na chapter 1112. At sana na-enjoy nyo. So yun lang.